Ang magandang araw naman po sa ating lahat. Ngayon, susubok natin itong isang boost converter. Para doon sa mga estudyante at mga nag-uumpisa pa lang, ang ibig sabihin ng boost converter, ito yung nagko-convert ng mababang voltahe pataas. So, ayan siya. So, ito yung input niya. Ito naman yung output. Yung minimum input niya, nasa 12 volts, tapos yung maximum 24. Huwag kang sumubra sa 24 kasi masisira yung mga pyesa niya yan. Pati yung driver niya dito, yung MOSFET niya. So, hindi naman agad-agad masisira yung MOSFET kasi high voltage yung mga MOSFET tapos mataas ang amperahe. Yung unang bibigay dito, yan yung PWM circuit niya yan. Yan. So, yung capacity niya nasa mga 6 ampere, 150 watts. Tapos itong klase na boost converter na to, tinatawag tong DC-DC boost converter kasi nga ang kailangan niyang input hindi pwedeng AC. So DC lang ang kailangan niya. Kung lalagyan mo siya ng AC, hindi siya gagana. So ayan, so hindi ho to siya kapareho ng ibang boost back converter na sa isang circuit meron siyang step up, meron siyang step down. Meron ding ibang circuit na step down lang. So itong circuit naman na to, step up lang to. Wala siyang step down. So ibig sabihin na step up lang, kung input voltage mo ay nasa mga 12 volts, hindi ka pwedeng bumaba doon sa 12 volts kahit na anong gagawin mong kahit na anong gagawin mong pihit, hindi siya bababa doon sa 12 volts. Pwede kang tumaas hanggat kaya niya. Tingnan mo lang maigi yung filter. Kasi pagka sumubra ka naman dito sa voltahe mo, sumubra ka naman dito, di sasabog din yung filter mo. So yun yung bantayan mo pag nagpipihit ka, baka sumubra ka sa voltahe. Kailangan may monitor ka. Monitor mo sa tester mo para makita mo yung output voltage niya na kung gaano na siya kataas. Tapos yung bakit naman siya tumataas? Dahil sa tulong ito ng PWM. Kasi kung wala kang PWM, hindi mo basta-basta napipihit dito na ganun kabilis yung pag-angat ng voltahe. Yung papasok dito na mababang frequency, dahil dito sa PWM na to, minumultiply niya. So, mula sa mababang frequency, tumaas ng tumaas yun. Sa kapipihit mo rito, pabilis ng pabilis yun. Yung pagsiswitch naman ng MOSFET dito, pabilis ng pabilis. Hanggang sa makuha niya yung desired na output voltage. Tapos pagka pinababa mo naman, babagal na naman yun. Babagal naman yung pagsiswitch. So, yun yung gamit nitong dito nung PWM. Ayan. So, maganda to. Ang gagawin natin ngayon, titest natin, tapos pipihitin natin patas pababa para makita nyo kung ano yung ano yung resulta dun sa pagpipihit natin dito sa trimpat niya. Tapos, ang ito nga pala, karamihan ginagamit to dun sa mga amplifier na pangsasakyan na mayroong mahigit 12 volts yung supply o kaya 24. Ito yung ginagamit. Saksakan mo siya ng 12, tapos isit mo sa 24, ayun, gagana na ng normal yung amplifier mo o yung mga electronic circuit na kailangan mo. Yung iba naman na gusto yung mga horn nila, gusto malakas, kaya nilalagyan nila ng 24 volts. O kaya tinataasan nila ng konti, nilalakasan nila. So ito yung ginagamit. Yan. So ang pinaka maano talaga nito, karamihan kadalasan ginagamit to doon sa mga maliliit na mga amplifier na mula 12 pataas. Ito yung gamit nito. Pwede rin itong sa mga estudyante, pwede rin itong gamiting bench power supply. At least kung karamihan kasi pag estudyante tayo, karamihan nagagamit natin lang 12. Meron tayong 12 tapos gagawa tayo ng 5 volts, meron tayong
20 volts, 15 volts. Ito, at least pag may 12 ka, gusto mo ng 15 o pataas, dito magagamit mo. So, isang circuit ka lang. So, kung gusto mo naman pababa, pwede kang bumili ng ibang boost back converter na may step down. So, ayan. So, mura lang siya. Wala pa siyang 200. So, ayan. So, ngayon, try natin. Tapos, susubok natin siya. Iluludan natin ng isang maliit na amplifier kung kaya niya magpatakbo ng circuit. Tapos, monitor natin kung gaano kaliit o kalaki yung dinadrop na voltahe niya. So, try natin. Ito yung gagamitin nating supply. So, ayan. Siya, 14.60. Baba natin to. Tapos, isa natin. Ayan, umilaw na. So, yun yung supply niya, 14.60. Output, 16. Baba natin. Tingnan nyo maigi. Pihitin natin pababa. So, ayan. Hanggang dyan lang siya. Ayan, o. Yan. Hindi na siya bumababa. Angat natin. So, ayan. Mataas na, oh. Bantayin mo na lang yung filter. Baka sumubra ka at sasabog yun. Ayan. So, baba lang natin sa 20 kasi yung ilulod natin mamaya, walang heatsink. Babaga yun. So, dito lang tayo sa 20 tapos wag nating gaanong tagalan. So, ayan. May 20 volts na tayo. 20.5. 20.05. So, try natin. Tanggalin muna natin to. Natin tong negative. Tapos, dito naman, positive. So, ayan na. Try natin. Ayan, gumagana na. Ayan, o. Stable yung voltahe niya, hindi siya bumababa. Ayan. Kahit na may load na. O, di ba? Normal na normal siya. So, ayan, pupwede. So, kung gusto nyo mamili, yan, mura lang. Tsaka, siguradong gamit na gamit to sa mga projects nyo. Gusto nyo i-drive ng mga power supply,
gawin yung controller ng LED, mga ilaw, o kaya mga tone control, mga maliliit na amplifier, po pwede ho to. Tsaka dun sa medium power ng mga amplifier, po pwede kasi nga 6 ampere yung maximum niya. At least pwede yung loadan ng mga 5 ampere na load. So ayan. So hanggang dito na lang tayo at maraming salamat at God bless ho sa lahat.